Okay? So, ending natin sa transference of the Spirit. Tapusin natin to ngayon. Ano na ba yung mga natutunan nyo dito? Rewind lang tayo ng konti. Review. Ano po ang transference at ano po yung mga natutunan nyo last Sunday? Sige po. May tao ba? Meron naman. Tulog, gising. Ano po yung mga natutunan nyo sa transference? May mga tao hindi natuto sa preaching, gusto muna maranasan. Ano naranasan nyo? Sige po. Ano yung mga ginagamit ng demonyo para yung mga espiritu niya malipat sa atin, sa tao? Music, words, games, tao, nakakasalamuha mo, ano pa? Nakakausap mo, nakakasama mo, inom-inom, kape-kape, nakakasex, at kung ano pa. So yung transference of the Spirit, kung ano meron itong taong ito, pwedeng lumipat sa'yo, good or bad. At kadalasan, mas madaling lumipat ang bad spirit kaysa sa good. Okay? Kasi likas ang taong bad. So madali yan. Ngayon, pag nalipatan ka na ng spirito, kung ano siya, magiging ganun ka na rin. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Birds of the same feather, flock together. Kaya huwag kang magtaka, uy, pare-pareho silang mga chismosa. Correct. Uy, pare-pareho silang adik. Correct. Uy, pare-pareho silang mga, correct. Kasi hindi nagsasama ang paniki at kalapati. Hello? Nakakita na kayo, paniki at kalapati magkakasabay lumilipad? Wala. Kalapati, paniki. Sabi mo sa katabi mo, alin ka doon? Paniki o kalapati? Lahat ng salot sa mundo galing sa paniki, pati yung COVID. Kaya wag paniki, ha? So, dito tayo magtatapos. Ito yung pinaka-powerful na spirit na pwedeng makalipat sa Kristiyano lalo na. Okay? This is the powerful spirit na kailangan nating bantayan dito sa church. So, pray muna tayo bago tayo magpatuloy dahil we are warring against these demons directly. On collision tayo sa mga demonyong ito. Hindi to biro, laban to. So let's pray. Lord, salamat sa umagang ito. We submit ourselves to you. We ask for your blood to cleanse us and forgive us from all our sins. Sa lahat ng nagawa namin, buong church na to, patawarin mo kami. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo at Lord, balutan ng iyong banal na dugo ng katwiran, kabanalan at presensya mo. At yung mga anghel mo pumaligid sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga negosyo, trabaho, mahal sa buhay. And Lord, as we expose the works of the enemy, as we expose the work of the devil, Lord, we rebuke them in Jesus' name. The spirit of witchcraft and warlock, Jezebel spirit, lahat ng spirito ng demonyo na kumakalat sa buhay ng bawat isa. Pati sa church na to, winawasak namin in the name of Jesus. We rebuke them, we renounce them, and Lord, we ask that you fill us with your Holy Spirit. Even now, Lord, fill us with your anointing. Let your truth prevail that will set us free. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So yung Jezebel spirit, nakasulat po ito sa Lumang Tipan. Pag sinabing Jezebel spirit, pag babae, mangkukulam. Ang warlock po ay mangkukulam din, pero lalaki. So ang Jezebel spirit, pwedeng nasa lalaki, pwedeng nasa babae. Pero the same, ang Jezebel spirit ay pangkukulam. Sa Ingles, ang mangkukulam na lalaki, warlock, witchcraft naman, o witch sa babae. Pareho itong powerful demons. Okay, tingnan natin kung saan ito nakasulat sa Lumang Tipan. 1 Kings 16:30-33. Sabi dito, and Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord. Gumawa ng
Kasamaan. Kitang-kita ni Lord ang kasamaan. Ang kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, kitang-kita ni Lord. The sight of the Lord, more than all who were before Him. Mas malala ito, ang hari kasi ng Israel, nahati ang bansa, Israel at Judah. Yung mga hari ng Israel, sobrang sasama. Itong hari ng Judah, nadamay. Okay? So, sa pinakamasamang hari, si Ahab yun. And sabi dito, as if it had been a lighting for him to walk in the sins of Jeroboam. Yung ginawa ni Jeroboam na gumawa ng rebultong baka at sinamba, wala yon. Sisiw sa kanya yon. Mas malala pa ginawa niya doon. He took for his wife, Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of the Sidonians. Hindi na kontento sa kasamaan, dumikit pa kay Jezebel. Nag-asawa pa ng isang witch na taga Sidon. Kalaban nila to. Okay? Kalaban to. Ayaw ni Lord na makipagrelasyon ka sa mga taga Sidon. Pag sinabi na ayaw ni Lord, wag mo nang gawin. So nakipagrelasyon siya doon. And sabi dito, dahil doon, he went and served Baal and worship him. Ang dami niya nang kalokohang ginagawa at kasalanan, nadagdagan pa, sinamba niya si Baal. Si Baal tsaka si Baal Zebub ay isa. Okay? Sabi dito, nagtayo siya, he erected an altar for Baal in the house of Baal. Ginawa niya ng simbahan si Baal sa Israel, na bawal yan, galit na galit si Lord, which he built in Samaria, sa Samaria, and Ahab made an Asherah. Hindi lang Baal, may Asherah pa. Kaya kung maaalala nyo, nung hinamon ni Elijah, itong mga propetang ito, 450 na propeta ni Baal at 400 na propeta ni Asherah, pinatay niya yan. Chinap-chap na lahat yan. Dahil inilayo kay Lord itong mga tao sa Israel. And then sabi dito, Ahab did more to provoke the Lord. Ginalit niya ng husto ang Diyos. Alam niyo, pag ginalit mo ang Diyos, wala ka nakakampi. Wala ka nakakampi. Dahil sa buhay na to, ang hirap na buhay sa mundo. Palala ng palala ang mundo natin. Parang nasa anti-Christ period na tayo ngayon. Kahit saka magpunta, evil. Yung wicked is good. Parang doon na tayo nakatira ngayon. So, galit na galit si Lord, the God of Israel, to anger that all the kings of Israel who were before him. Mas malala siya. Ano ang spirit of Jezebel? The spirit of Jezebel and Ahab make the Lord very angry. Very angry. Galit na galit si Lord sa spirito ni Jezebel, at pag nagtandem sila ni Ahab, sobra yon. Nilalayo nila ang mga tao sa Diyos. Pag may mga tao na lalapit sa inyo at yung faith nyo ginigiba, yung tiwala nyo sa Diyos sinisira, sa church, sa leader nyo sinisira, sa demonyo yan, Jezebel yan. Nilalayo ka sa Diyos. Kaya dito, ito yung spirit of Jezebel. And then, 1 Kings 18:4. Jezebel's spirit wants to destroy and kill those who serve God. Sabi ng 1 Kings 18:4, Jezebel cut off the prophets of the Lord. Pinagpapatay niya yung mga propeta ni Lord at pinalit niya yung propeta ni Baal at saka ni Asherah. So, ang trabaho ng Jezebel spirit, pabagsakin yung mga naglilingkod sa Diyos one by one. Active ka ha, yari ka sa akin, sabi ni Jezebel spirit. Ay ikaw, marami kang sinesyaran, yari ka sa akin. Kaya kung ikaw ay matalinong tao, babantayan mo tong si Jezebel spirit na hindi makapasok sa buhay mo at di ka mapabagsak. Sabi mo sa katabi mo, bantay. Bantay ka ha. Dahil ikaw ang target ng Jezebel spirit. Ang target niya, yung mga naglilingkod sa Diyos, patayin, pabagsakin, sirain, gawing ineffective at walang silbi. Una ako, sunod kayo. Pag di nagtagumpay sa akin, sa inyo na. Okay? So pinagpapatay niya. Ang Jezebel spirit ay sinungaling at mapaggawa ng kwento. May kilala ba kayong mga taong sinungaling? Gumagawa ng kwento? May Jezebel spirit yan. Okay?
Kukunin niya ang gusto niya kahit anong paraan pa. Okay, basahin ko muna to. 1 Kings 21, 8-11. Si Haring Ahab, yung kanyang asawa, ay nakita yung lupa sa tabi ng palasyo niya at ang sabi niya dun sa may-ari kay Nabot, pwede bang bilhin ko na lang yan? Akin na lang yung lupa mo, bayaran kita kung magkano gusto mo. Eh ang batas sa Israel, ang minana mong lupa o property, hindi pwedeng ibenta. Kaya nga sa Year of Jubilee, yung mga nasanla, hindi binenta, nasanla, na hindi na bayaran, isusuli ng walang bayad. Freedom Day yon. So bawal yon na ibenta mo yung pinamana ng Diyos sa'yo. So ang sabi niya, hindi po pwede, mahal na hari. Mas mataas ang utos ng Diyos kaysa utos ng hari. Tama? So hindi pwede. So nag-tantrum, nagmukmok itong si Haring Ahab. At nakita ni Jezebel, sabi niya, anyari sa'yo? Ba't malungkot ka? Bakit mugtuyang mata mo? Bakit ka nagdadrama dyan sa gilid ng palasyo mo? Eh kasi ayaw ibigay sa akin yung lupa. So ito ginawa niya, nag-imbento siya ng kwento, si Jezebel. At sabi niya sa kwento, sabi dito, kinuha niya yung singsing ni Haring Ahab, tinatakan yung kwentong iyon, she sent the letters to the elders and leaders who live in Naboth, who live with Naboth, yung may-ari ng lupa, in the same city, kapitbahay, kalugar, kasama dun sa lugar, kung sa church, kasama sa church, and she wrote in the letters, proclaim fast, and set Naboth at the head of the people, and set 2 worthless men opposite him, and let them bring a charge against him, saying, you have cursed God and the king, then take him out and stone him to death. And the men of his city, the leaders who live in this city, did as Jezebel had sent word them, as it was written in the letters that she had sent to them. Sa ganitong nangyari, gumawa ng sulat itong si Jezebel, inaakusahan niya si Naboth na nagsalita ng masama laban sa hari at sa Diyos. At kumuha siya ng 2 witness na tinatawag niyang worthless men. Para kunyari, may ginawa talaga tong si Naboth. So ginawa niya ng kwento. May kilala kayong ganun, gumagawa ng kwento? Meron? Para ipahamak ang iba? Para makuha yung gusto niya? Ginawa ito ni Jezebel. Ginawa ng kwento si Naboth. At sino ginamit niyang mga witness? Yung hindi kilala? Yung hindi kasama? Saan galing yung mga worthless men? Kasama ni Naboth, the same city. Kumbaga the same group, diyan nakukuha para believable, para convincing. Kasama niya yan eh. So, pag kumuha ka ng witness sa ibang city, pwedeng ma-deny yun kasi wala kang alam eh. Pero kasama mo, ka-Bible study mo pa, patay tayo dun. No? Kasama mo sa ministry, magwi-witness against sa'yo, o kasama mo sa kapitbahay mo, ito yung magaling utak ni Jezebel. Utak demonyo talaga. So kinuha niya yung 2 worthless men, tumayong witness, pinagbintangan, ginawa ng kwento, nakuha yung lupa. At binigay kay King Ahab. So itong si Jezebel, papatay kung kinakailangan makuha lang yung gusto niya. Okay? Papatayin ka, papatayin reputasyon mo, kredibilidad mo, o kung ano mang pwedeng mamatay, papatayin niya, makuha lang yung gusto niya, itong Jezebel na to. Or, kahit makipag-sex pa siya, makuha lang niya yung gusto niya. Kahit hindi niya asawa o boyfriend. Makuha ko lang yung plano ko. Yung mga gustong ma-promote sa opisina, nakikipagdikit sa mga boss, Jezebel yan. Yung mga namimikot, Jezebel yan. Alam niyo yun? Sabi dito, Revelation, I have this against you that you tolerate the woman, Jezebel. Sabi ni Lord doon sa church sa Revelation, pinabayaan nyo si Jezebel na makasama sa grupo nyo. Anong trabaho niya? He called herself prophetess. Naglilingkod din daw siya, nagtuturo nga, may Bible study din. May Bible study si Jezebel? Hala, baka membro kayo nito ha. Kilalanin nyo, leader nyo. Kilalanin nyo, Bible study leader nyo, baka si Jezebel yan. Baka si Warlock yan. Hello? Baka si witchcraft yan, si witch yan. Ngayon, ang sabi rito,
Nagtuturo din may BS. And seducing my servants to practice sexual immorality. Pero nilalaglag niya yung mga naglilingkod sa Diyos. By other means and many means, especially sex. Fornication, adultery. I give her time to repent, but she refused to repent of her sexual immorality. Mag-ingat kayo pag ang palay lumalapit sa manok. Ibig sabihin, may sapi yan. Yung manok naman na humahabol sa palay, yung palay yung lumalayo. May sapi dito. Sabi sa katabi mo, wala ka dun ha. Hindi kayong palay at hindi kayong manok. Okay? Baka ma-undox ka. So the spirit of Jezebel is very dangerous spirit. In summary, sabi ni AI o ni Google, ito raw ang Jezebel spirit. Pwede nyo tong check sa sa Google or AI. Sa cellphone nyo, by the way yan. Sabi dito, the spirit of Jezebel refers to a manipulative and controlling influence that seeks to dominate individuals or situation. Gusto nilang kontrolin yung mga tao, yung isang tao, o yung pangyayari. Okay? Often associated with deception. Panluloko, pananakot, intimidation, it is considered a demonic force that can affect relationship and spiritual lives. Nasisira ang relasyon at buhay Kristiyano mo. Leading people away from freedom and truth. Manipulation, number 1. Ito yung trabaho ng Jezebel spirit. The spirit of witchcraft often uses deceitful tactics to control others. Take note, deceitful, ano sa Tagalog yung deceitful? Mapanlinlang, mapanloko, mapandaya. Okay? Na taktika para makontrol ka o ang tao. Pangalawa, intimidation. It instill fear to maintain power over individuals or group. Pag hindi mo to ginawa, gagawin ko to. Isusumbong kita. May mga narinig kayong ganun? Ha? Jezebel yan. Jezebel yan. Number 3, deception. The spirit thrives on misleading information, creating confusion and doubt. Alam mo ba? Hindi naman talaga ganun Hindi yan ang tunay na kwento. Alam mo ba? Alam niyo ba? Alam niyo? May narinig kayong ganon? Wala, lakasan ko. May narinig kayong ganon? Alam mo ba? Jezebel yan. Pag ganyan na ang banat, Jezebel na yan. Matik na yon. Hindi na kayo mag-iisip, Jezebel ba to? Pakinggan ko nga muna. Hindi ako sure Sige pa, go pa. Kalahating araw na nag-uusap, hindi ko magets kung Jezebel to. Pagkatapos nun, Jezebel ka na rin. Okay? Jezebel ka na rin. Seduction. Sabi ni AI, the spirit uses, ayun na nga, sinabi ko, uses sexual immorality as part of tools to control and manipulate. Hindi ko kaya tong isang ito, gagawin ko to para makontrol ko yung grupong to. Ganito kademonyo si Jezebel. Kaya nga ang sabi ni Lord sa kanya, mamamatay ka, ilalaglag ka doon sa palasyo mo at aapak-apakan ka ng kabayo at yung durog mong katawan kakainin ng mga aso. Yun nangyari sa kanya. Galit na galit ang Diyos sa Ahab and Jezebel's spirit. Sabi mo sa katabi mo, galit si Lord. Kaya wag mong hayaan makalapit sa iyo to o maging ikaw ay ganito. Ito rin ang ginamit ng demonyo na taktika para pabagsakin ang unang tao. Sino yung unang tao? Adam and Eve, hindi Adam and Steve. So si Adan at si Eva ay napabagsak using the Jezebel spirit techniques. Ano yung technique niya? Manipulation, deception, seduction. So ito yung nangyari kay Adan at kay Eva. Una, kay Eva. Yung manipulation, ito yung may deceitful tactics. May pandaraya, may panloloko to control others. Yung deception, nililid ka na magduda sa sinabi ng Diyos o ng leader mo o sa tinuro sa pulpito. Di naman talaga ganyan Yung feeling mo mas magaling ka pa sa Diyos.
Mas magaling ka pa sa leader mo. Alam niyo, the moment na maisip mo na mas magaling ka pa sa tatay mo, dapat ikaw na yung tatay. O mas magaling ka sa boss mo. The mere fact na hindi ikaw ang boss, mas magaling yung boss mo sa'yo, nagsikap yan. Tama ba? Kasi kung magaling ka, dapat ikaw na yung boss. Ikaw na yung tatay dyan. The mere fact na hindi ikaw yung leader, hindi ikaw yung pastor, baka hindi mo kaya. Okay? Tsaka akala nyo lang, madali ano? Alala nyo yung kalabaw? Usap kayo sa Malaysia. When you talk to a devil snake, this will happen. Okay? Yung devil snake, ito yung mga tao o demonyo na nagkatawang tao. Sabi dito, sa taktika ni Jezebel na ginamit ng Ahaz, manipulation, deception, seduction. So ito yun. Genesis 3:1. The serpent was more crafty, cunning, deceptive. So ginamit niya yung manipulation, deceitful tactics, mapandaya, magaling gumawa ng kwento, magtahi-tahi, at gumamit ng tamang salita. Wala ka bang alam? May alam ka? At pag itong ahas ay medyo mataba, ay marites ang pig. Marites ang pig nito. May alam ka ba? Tanong yung katabi mo, may alam ka? Tama ba alam mo? Ha? Marites ang pig, ha? Tingnan nyo to. The serpent was more crafty than any other. He said to the woman, sinabi ba talaga ng Diyos sa'yo? Ha? Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag niyong kainin lahat? Sinabi ba ng Diyos? Pag ganyan na ang usapan, alam niyo na yan. Si Satanas kausap niyo na nagkatawang tao. Ito, si Satanas nagkatawang ahas. Pumasok sa ahas. Ang demonyo pumapasok po sa katawan niya, lumilipat. Pag ganyan na ang tunugan, nagbibigay ng doubt and confusion, strategy ni Jezebel, di ba? Deception, misleading information, creating confusion and doubt sa utak mo. Ang sabi niya, sinabi ba ng Diyos? So, nagdududa ka na. Baka nga hindi. Baka nga oo. Teka lang, nalilito na ako, ano ba tama? Ayan na, nadidemonyo ka na pag ganyan na utak mo. Hello? Nanood ka ng video ng preaching dito. Tapos nalito ka, magkaiba yung tinuturo, no? Sasabihin mo, hindi, alam ko yan, magaling naman ako. Di, ikaw na. Ikaw na talaga. Pero pag nalito ka, tatlo, ako nga, pag tinitingnan ko sa Facebook, sabi no isa, wala na daw, ang rapture daw, tsaka second coming, isa lang. Ang sabi ng isa, dalawa. Sabi ng isa, before. Sabi ng isa, after. Sabi ng isa, gitna. 5. So, paano mo malalaman kung alin ang tama doon? So, nagkikreate ng confusion. Walang magaling dito. Kami nga na nag-Bible school, 4 na taon. Nag-seminary pa, 4 na taon. Nag-masteral pa, hindi ko lang natapos. Nahirapan nga kami. Tapos ikaw na walang aral sa seminary, sasabihin mo, alam mo to. Mahirapan tayo doon. So, ang sabi dito, sinabi ba talaga ng Diyos? So, nagkikreate ng duda and confusion sa utak ng kausap. And then, Genesis 3:2-3. And the woman said to the serpent, sabi ng babae, sa ahas, nakipag-usap talaga we may eat of the fruit of the trees in the garden. Pwede naman namin kainin yung mga bunga. Pero sabi ng Diyos, you shall not eat the fruit of the tree. Huwag mong kakainin yung bunga nung puno na nasa gitna ng garden, neither shall you touch it lest you die. Tama ba sinabi ni Eva? Sa utos ng Diyos, parehas ba? Ano ang utos ng Diyos? Huwag niyong kakainin dahil pag kinain niyo, mamamatay kayo. Sinabi ba ng Diyos na pag ginawakan mo, mamamatay kayo? Wala. So ngayon, nalito na. Nalito na si Eva dahil nakipag-usap sa devil snake na hindi niya dapat ginagawa yon. Walang inutos ng Diyos na makipag-usap ka sa ahas. Ang utos ng Diyos sa kanila, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na pasunurin lahat na nasasakupan diyan sa daigdig. Ibon, isda, pati mga hayop sa lupa.
Hindi niya sinunod yon. Nakipagkwentuhan siya sa ahas. Demonyong ahas. Okay? So ang sabi dito, nagdagdag siya, nagkaroon na ng spirit of error. Pag nakinig ka sa demonyo na nagkatawang tao, na-confuse ka na, nag-doubt ka na, ngayon mali na yung paniniwala mo. Mali na yung standing mo sa faith mo. Mali na rin minsan yung prinsipyo mo sa buhay. Kasi napasukan ka na eh. Nalipatan ka na. Kaya anong lesson dapat? Makipag-usap sa ahas o lumayo? Alam mo ngayon, pag may nakitang ahas, maliban ng snake charmer ka, yung normal na tao, kahit Christian ka pa, pag may nakita ka ahas, lalapitan mo at sasabihin mo, gaganunin mo, tapos papadila ka, tapos mag-uusap kayo. Ano ang normal pag nakita ka ng ahas? Tatakbo, lalayo. Pag may lumapit, anong tawag niyo doon? Tawag niyo doon? Wala sa katinuan yun. Genesis 3:4. Tuloy ang usapan ni Eva at saka ng ahas. So ang sabi niya, pag hinawakan namin, mamamatay kami. Walang utos na gano'n. Nalito na siya. Mali-mali na yung kanyang paniniwala. But the serpent said to the woman, hindi kayo mamamatay. So anong pinupunto ng demonyo ngayon? Mali ang Diyos. Sinungaling ang Diyos. Pag narinig nyo to, the snake will accuse God or your leader of lying. Pag may narinig kayo na tao, kini-question yung church, kini-question yung leader mo, yes, may Bible, tama yan. Pwede mong i-check. Pero the mere fact na meron na siyang sinasabing masama kahit kanino, lalo sa leader mo, mga senyalis na yan, red flag na yan. Alam mo ba? Alam mo ba? Hindi naman talaga tama yung tinuturo ng pastor na yan eh. Ba't ka pa nandito? Di ba? Kaya nga tayo, maluwag ang pintuan sa mga kahit sinong pumasok dito, kahit ano pang buhay mo. Kahit pinakamasama kang nilalang, kahit si Osama Bin Laden ka pa, kung buhay pa, tinatanggap natin dito dahil gusto nating ayusin at baguhin ang buhay. Pero pag hindi ka agree, maluwag din yan. Maluwag din yan. So ganun ang sistema natin. Itong demonyong ito, sabi niya, hindi kayo mamatay. Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos na yan. Hindi totoo yung sinasabi niyan, yung leader nyo. Hindi totoo yan. Sinungaling yan. Hindi yan nagsasabi ng totoo, hindi kayo mamamatay. And then, Genesis 3:5. Dahil alam niya na pag kinain nyo to, tatalino kayo, you will become like God. Malalaman yung katotohanan. So, kinokontrol niya kayo. Kinokontrol kayo na hindi nyo malaman to. Dahil pag nalaman nyo to, magiging kagaya niya kayo. Magiging Diyos ka rin. Magiging ministry heads ka rin. Magiging Bible study leader ka. Magiging pastor ka din. Ganito tong sinasabi ng demonyong ito kay Eva. Ngayon ang tanong, nung nako-confuse na si Eva, alin ang katotohanan, alin ang tama, ano ang dapat niyang ginawa? Ha? Ang sabi ni Lord, eto. Sabi ng devil, snake, eto. So magkaiba. Paano niyo malalaman ang totoo? Paano? Kanino siya dapat magtanong? Sa nakakababa o nakakataas? Ha? Sino mas mataas sa demonyo at kay Lord? Ha? Si Lord. Dapat, kinancel niya muna yung usapan at sinabi niya kay Satan, wait, babalikan kita ha. Kakausapin ko muna si Lord. Lord, sabi ng demonyo, hindi pa pala niya alam na demonyo. Sabi ng devil, ng snake, ganito daw hindi naman totoo yung sinasabi mo Hindi naman talaga mamamatay kami. At sabi niya, dyan. So ang dami. Kung tinanong niya si Lord, malalaman niya kaya ang katotohanan?
Maliligtas kaya siya sa kapahamakan? Magkakasala kaya siya at madadamay tayo? Hindi. Kaso, hindi siya nagtanong sa nakakataas. So kahit saan, kahit sa bahay, kahit sa trabaho, kahit sa church, kunyari lang, yung leader mo, yung ministry heads mo, iba ang sinasabi patungkol sa church. O yung Bible study leader mo, iba ang sinasabi patungkol sa church, taliwas sa naririnig mo. Iba ang sinasabi patungkol sa leader mo. Eh anong gagawin mo? Makikinig ka sa kanya o magtatanong ka sa nakakataas? PM is the key. PM is the key. Kunyari ako, no? I-PM nyo si pastor. Pastor, itong sinasabi ng Bible study leader namin, iba sa sinasabi mo eh. Di PM nyo ako, kaya abangan nyo ako dyan sa labas, mamaya. Okay? So, ganun yun. Hindi yung pwedeng, nalilito ka na, tama kaya siya? Mukha namang tama siya kasi leader namin to eh. Eh may mas mataas pa dyan eh. Hello? Ang purpose ng demonyo, ilayo ka sa Diyos. At dalhin ka sa impyerno. Huwag niyong hayaan na yung mga demonyo na nagkatawang tao, dati nagkatawang ahas, ay dalhin kayo sa impyerno. For 23 years, itong church na to, marami na ditong umalis at pinaalis. Yung iba, feeling magaling, nagtayo sila ng church. Kasama yung grupo sa Bible study. Nagtayo sila ng church. Alam nila yan. Nagtayo ng church. Ngayon, lahat sila backslider na. Wala na yung church. Hindi na sila nagsisimba. Backslider na lahat. So, nagtagumpay ba yung leader na dalhin sila kay Lord o dalhin sila sa impyerno? Pag nagkandamata ito, impyerno lahat ito. So, better ask. Magtanong kayo. Kasi nagtiwala sila sa Bible study leader lang nila at hindi nagtanong. Umalis. Pinayagan ko. Kasi hindi ako nagpipigil ng tao. So go. O ngayon, backslider lahat. Kalat-kalat sila. Di malaman kung anong gagawin sa buhay. So sabi mo sa katabi mo, magtanong sa nakakataas. Ngayon, dahil nakipag-usap si Eva kay Satanas, the devil's snake, at using the Jezebel technique, nadamay po tayo. Alam nyo ba, pag nagkamali ka, hindi lang ikaw ang mananagot sa ginawa mong pagkakamali. Alam mo ba, madadamay pamilya mo? Alam mo ba, madadamay yung mga tao sa paligid mo, kahit ikaw gumawa ng kalokohan? Nadamay tayo dahil sa kalokohan ginawa ni Eva at Adan. Sabi dito, when the woman saw the tree was good for food, it was delight to the eyes. Kinain niya the tree to be desired to make one wise. She took of its fruit and ate. Kinain. She also gave to her husband, asan? Nagtatrabaho sa malayo. Kasama eh. Dito pa lang, nag-work na yung Jezebel spirit na lipat kay Eva, naging Jezebel spirit siya, si Adan naman naging Ahab. Pag nagtandem ang Jezebel at Ahab, destructive yan. Kaya dito sa church, pinipilit nating wag yan maghari dito. Kinikick out natin ang Jezebel at saka Ahab. Dahil nagtandem ito dito, lahat tayo, damay. Nagkaroon ng kasalanan ang sanlibutan dahil dito. Ngayon, paano nyo malalaman ang isang tao ay devil snake? Gusto nyo bang malaman? Ako mamaya, nandiyan lang sa paligid nyo. Number 1, masitsit sila. Alam niyo ahas? Ano tunog ng ahas? Sssst. 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 Sabi ng Timothy 5:13, dagdag pa rito, di ba nasabi ko ang mga chismoso, traidor, duwag, bakla? Kasi ang unang bakla, chinismis yung tatay niya, si Noah. Okay? Pero may dagdag po tayo ngayon. Dagdag pa rito, natuto silang maging tamad. Nagpapalipat-lipat sa mga bahay-bahay, abay parang paru-paro lang, no? Bahay mo naman ngayon, ha? Next week, ano Bible study? Hindi, usapan lang tayo. Hindi lang sila mga tamad, kundi sila yung mga masitsit. Yung word na masitsit masyadong malalim eh. Machismis ang ibig sabihin nun. Yung lalapit sa'yo. Alam mo ba?
At ito pa, si Juan. Ay nako, mag-ingat kayo sa mga masitsit. Ahas yan. Nakikialam sa buhay ng ibang tao. Bakit yung buhay mo ba sobrang ganda? Gawin ka namin poon. Lagay ka namin sa altar. Lagyan ka namin ng garland dito at sambahin. Perfect. Sabi ni Jesus, kung sinong walang kasalanan, unang bumato. So wala kang kasalanan, sa altar ka. Altar ka. Nakikialam sa buhay ng iba, ng ibang tao at sa inyo nga. Nagsasabi ng mga bagay na hindi naman dapat sabihin. Imagine mo to, pakialamero. So ang person with the devil's snake is masitsip. Pangalawa, intrigero, gumagawa ng isyu. Alam mo ba? O alam mo ba? Si ganito, si Juan. Yun na. Pag ikaw naman, gaganon tenga, yari ka na. Ang ahas, ganon ang dila, di ba? Double tongue. Pagkaharap ka, mabait sa'yo, pero pag nakatalikod ka, kung ano-ano sinasabi patungkol sa'yo, ahas yan. Hello? May kilala ba kayong ganyan? Ako wala eh. Kayo, may kilala kayo? Pagkaharap kayo, sasabihin maganda, pero sa likod mo, sa ibang tao, masama ka. Ahas yan. Huwag niyong pakikinggan yung ganyan. Traidor. Judas. Sinungaling. Mapagawa ng kwento. Iyan ang devil snake. Naninira ng ibang tao. At higit sa lahat, walang utang na loob. Hiniram ko lang itong picture na to sa post ni Sister Ethel, kung nandito man siya, pahiram po So, hiniram ko lang to. Pag pinanood niyo yung buong video, o anong tawag doon, TikTok ba yan, o reel, naawa itong aso, itong tuta sa ahas. Tinanggal niya yung nakasaksak na bubog sa katawan ng ahas. Tayo po dito, naawa tayo sa lahat ng tao. We want to help everyone. Gusto nating tulungan silang umayos, ayusin buhay nila, spiritual nila, makapasok sila sa langit. Yun ang motibo natin lahat dito. Okay? Kung hindi yan ang motibo mo, Jezebel ka. Pero lahat tayo supposed to be, yun yung motibo natin. And then tinutulungan natin ang kapwa-tao na napapadpad dito. And then, tinulungan niya, tinanggal yung nakasaksak, nag-retreat, and then, pinagaling, tinapalan ng mga herbal, albularyo pala ito. May nakita ako kagabi, may albularyo ba na malapit dito sa Antipolo? Muntik na akong sumagot sa Facebook naghahanap. So ito, albularyo. Binuhusan ng tubig para gumaling, para umayos ang buhay ng ahas. Ganun ba kayo? Nasubukan nyo nang nag-try, ayusin ang buhay ng taong ito, nagbigay kayo ng oras, nagbigay kayo ng panahon, pati pera, minsan ikaw pa gumagastos. Nasubukan nyo yan? Tapos pagkatapos nun, kinagat lang din kayo. Sino merong ganun? Nasa kamay. Ito yun. Ganito itsura ng devil snake. Walang utang na loob. Matapos mong pagpaguran, bigyan ng oras, ayusin buhay, mangarap ka ng maganda para sa ahas na yan, kinagat pa. Itong asong ito. Patay. Patay yung aso. So, paano malalaman ang devil snake? Masitsit, intrigero, dalawa dila, iba sinasabi dito, traidor at Judas, sinungaling, mapagawa ng kwento, naninira ng buhay ng ibang tao, walang utang na loob. Buti na lang walang ganyan dito. Do not bite the hands that help you and care for you. Huwag niyong kakagatin yung kamay na nag-alaga at tumulong sa inyo. Dahil ang sabi ng Proverbs 17:13, if anyone returns evil for good, evil will not depart from his house. Pag ginanti mo sa mabuting ginawa sa iyo, kasamaan, ang kasamaan ay hindi mawawala sa iyong tahanan. Sa Tagalog, no? At sabi ni Jesus, Matthew 26:24, 25, patungkol kay Judas, the Son of Man will die, just as the scripture says, mamamatay nga si Jesus, but how terrible it will be for the person who wants the Son of Man to be killed, by whom the Son of Man is betrayed. Pero yung nagkanulo, yung nanira, kawawa ka. At sabi ni Jesus, it would be better for him if he had never been born.
So anong ibig sabihin ni Jesus? Sana hindi ka na lang nabuhay. Ano ibig sabihin? Napikon na si Jesus dito eh. Ano sabi niya? Sige, i-translate nyo sa common language natin. Si Jesus kasi masyadong matalinhaga magsalita. Sana hindi ka na lang nabuhay. So anong kabaliktaran? Ayun, sana namatay ka na lang nung maliit ka pa. Naging salot ka lang eh. Grabe! Jesus to ah. So, ito po, ganito kasama ang pagtatraidor. Sabi ni Judas, sino yon? Who would betray him? Sabi ni Judas, ako ba, Lord? Nagmaang-maangan ka pa, ikaw talaga. No? Nagmaang-maangan pa tong Judas na to eh. Alam niya naman eh. Napanood niyo yung Chosen? Sino nakapanood ng Chosen? Bawat plano, desisyon, turo ni Jesus, kini-question ni Judas. Tama ba yun? Bakit ganun? Hindi pwede yun. Ay, ikaw na, Judas ka. Ganun talaga si Judas, nangingialam sa tinuturo ni Lord. Okay? So, balik tayo kay Adan at Eva. Ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay high treason. Pag pumunta kayo sa Britain, sa Europe, ang high treason is firing squad. Ito ay disloyalty. Ito ay pagtatraidor sa pinakamataas na level. Bakit? Nakipag-usap lang naman siya kay Satan ha. Yun na nga eh. Ang pakikipag-usap kay Satanas ay high treason. Malaking pagtatraidor. Sabi dito sa Genesis 1:26-27, sinong lumikha sa kanila? God said, let us make man in our image. Nilikha sila ng Lord. Nandyan sila dahil kay Lord. Okay? Pangalawa, sabi dito, let them have dominion over the fish of the sea. Binigyan sila ni Lord ng posisyon, kapangyarihan at authority. Pangatlo, God created man in His own image. In the image of Him, He created them. Mahal sila ng Diyos, nilikha sila, special sila. And then, sabi dito sa Genesis 1:28, God blessed them. Pinagpala sila. And then, 29, God gave them food and everything they need. Behold, I have given you. Imagine mo to. Si Lord ang lumikha sa'yo. Sa kanila, binigyan ka ng pagkain, binigay lahat ng pangangailangan mo, minahal ka, binigyan ka ng posisyon, kapangyarihan at otoridad. Eh bakit ka naniwala sa demonyo? Kaya ako pag may tinatanong ako mga na-DDA, anong ginawa ng taong yan sa'yo? Bakit yan ang sinusunod mo at hindi si Lord o hindi ako? Nagbigay buhay sa'yo yan? Nung 3:00 na madaling araw na nagkakagulo kayo, nandyan ba yan? Nung hirap na hirap ka, at gusto mo lang magpakamatay, sino nandyan sa tabi mo? Sila ba? At nung magulo buhay mo at di mo maayos, sinong tumulong sa'yo para magayos? Si Lord, lahat ng mabuti ginawa kay Eva. Anong ginanti ni Eva? Mas naniwala sa demonyo. Tanungin mo yung katabi mo, kanino ka maniniwala? Sa walang ginawa sa buhay mo, walang inambag? Kaya nga pag may mga nagtetestimony, natutuwa ako, ang Juhia, ginamit ni Lord, ganyan-ganyan. Siyempre, pag Juhia, kasama na rin ako doon kahit di banggitin pangalan ko. Masaya ako ron. Ibig sabihin, may ginawa si Lord sa buhay mong maganda. Si Satanas ba meron? So, eto, nakinig kay Satanas. Wala namang ginawang maganda si Satanas sa buhay niya, pero pinakinggan niya. Pinakinggan niya. So, laglag. Bakit nalaglag? Ito yung transference of the Spirit. Nalipatan ng Spirito si Adan, nagsimula kay Eva. Kasi wala ka dyan kung wala si Lord. Parang ganito lang, wala ka ngayon. Hindi ka nagbago ang buhay mo, impyerno ka pa rin kung wala ang Juhia. Ay hindi, marami naman church. Yun nga ang problema dun sa mga demon snake. They don't care about relationship. Yung sarili lang nila, gusto nilang masunod. Kung ikaw mahal mo ang grupo mo, mahal mo pamilya mo, Bible study mo, you will take care of that. Isasaalang-alang mo na, pamilya ko to eh, bakit ko sisirain ang pamilya ko? Alam niyo yun? Ang pamilya hindi sinisira. Minamahal at pinaglalaban. Amen ba? So ito, high treason yung ginawa niya. And lastly, bibilisan ko na lang. Sino yung mga taong madaling malipatan ng Espiritu? Kasi wala na tayo next week, anniversary na natin. Yung may galit sa puso.
at may sama ng loob. Pag may kinagagalitan kang tao, naiinis ka, hindi mo mapigilan, nagiging bitterness yan. Napanood niyo yung trap? Galit siya sa nanay niya. Nangingidnap siya, pumapatay siya. Lahat ng storya ng documentary ng mga killers may kinagagalitan. Yung pinalayas kong demonyo sa Mandaluyong, yung katulong ni Lester Jerry noon sa Mandaluyong, 13 demons, taga Samar. Leia, ang daming Leia Samar, 17 years old, papatayin niya lahat ng tao sa bahay, sasaksakin niya, tinatapon niya yung mga lalaki sa isang ganun, nasapian siya ng 13 demons. So pinagpray ko, pinalayas yung 13 demonyo, ang kwento, na-rape siya, kinulam nung lola niya yung nang-rape sa kanya, pinatay, yung galit niya nasa puso. Gaano man kaliit ang galit mo. Ako po, madali akong magalit, pero madali rin akong magpatawad. Pero matagal akong magtiwala. Dahil alam ko, pag ako nagalit, masaya ang demonyo. Sabi ni Incredible Hulk, you don't like me when I'm angry. Yes. Pag ako nagalit sa tao, yung tao hindi niya magugustuhan kung anong gagawin ko sa kanya. Pero gusto ng demonyo, magalit ka. Bakit? Sabi dito, pag galit ka, nagbibigyan mo ng opportunity, yung word na opportunity sa Greek, space. May kwarto si Satanas sa puso mo. May room. At may lisensya siya para guluhin ang buhay mo. Kaya pag may kagalit ka at hindi mo yan na-deal, yari ka na sa demonyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Dahil binibigyan mo ng lisensya si Satanas para guluhin at pahirapin ang buhay mo. Sa Hebrews 12, ganun din, ang bitterness ay nakakahawa, nakaka-defile ng iba. Sabi dito, the root of bitterness springs up and causes trouble, by it many become defiled. That no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal. Even sexual immorality, ang ugat minsan o kadalasan, galit ka kasi sa isang tao eh. Nalusutan ka ng demonyo. Nalusutan ka ni Jezebel's spirit. At pinagpalit mo yung kinabukasan mo, yung birthright mo, sa panandaliang sarap. 1 meal lang. Hindi pa nga yan, eat all you can, 1 meal lang. Pangalawa, maliban sa may mga galit sa puso, hinanakit, madaling malipatan, kaya pag nagagalit na kayo sa isang tao, naiinis ka, yan na yan. Number 2, yung mayayabang. Ang mga mayayabang ay paborito ng demonyong pagpiestahan. Yung feeling mo great ka, feeling mo ikaw na yung magaling. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Galit ang Diyos sa mga mayayabang. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Proverbs 16:18. Bago bumagsak ang isang tao at nalipatan ng spirito, nagyabang yan. Sure ball yan. Wala pa ako nakitang bumagsak na humble. Meron kayo? Ay, ang humble niyan, tapos bumagsak. Parang hindi yan biblical Wala akong nakita. Lahat ng nakita kong bumagsak, ordinaryong tao o mapastor man, mayabang. Mayabang o nagyabang. Pangatlo, ang madaling lipatan ng spirito ay yung may mga crack sa karakter nila. Stubborn, tigas ng ulo, hindi mo masabihan ng isang beses lang, paulit-ulit pa. Disobedient, di sumusunod, nagsisimula sa maliliit na pagsuway hanggang malaki. Compromiser, yung alam ng mali, sige, ano lang tayo dyan, makiayon. Sinungaling, at marami pang iba. So ang sabi dito sa Proverbs 17:4, an evildoer listen to wicked lips. Bakit kalapitin ng demonyo ng mga chismoso at chismosa? Kasi meron kang wicked liar ear. May wicked lips, may liar ears. So liar gives ear to mischievous tongue. Nagtutugma yan. Paglapitin ka ng demonyo, alam niyo ba ang pangalan ni Satanas ay Beelzebub, Lord or Prince of Lies. Pag may langaw, ibig sabihin may dumi. Pag ikaw lapitin ng mga demonyo, baka may dumi sa buhay mo. May crack sa spirito mo. At dyan pumapasok ang demonyo sa mga crack sa karakter mo. Alam ng demonyo kung sinong lalapitan. Alam ni Jezebel kung sino ang Ahab. Alam. And lastly, yung taong madaling lipatan ng spirito, yung may spirito ni Ahab. Dahil ang Jezebel at Ahab, tandem, riding in tandem yan. Ang karakteristik ni Ahab, weakling.
Hindi mo makikita ang personality ng weak sa itsura at tangkad. Malalaman mo yan sa desisyon niyang ginagawa at sa relationship niya sa kapwa. Ang weakling ay emotional people. Madrama to, maimo to. They decide based on emotion, not logic. Pag natouch mo ang emotion nila, bibigay to. Nagko-compromise to. Passive, avoid taking decisive action. By the way, galing ito kay AI ulit, kay Google. Or responsibility. Codependence. There is a tendency to form relationship with more dominant figures. Pag may spirit ng Ahab, lagi siyang lalapitan ng mga taong mas lakas ang personalidad. Avoidance of conflict, ayaw ng gulo ng mga Ahab. Gusto lang nila, peace lang tayo. Kaya nagko-compromise, walang gulo. Basta okay na yan, walang away-away. At ang authority ay nag-erode dahil ang mga Ahab ayaw tumayo sa authority. Ganito po ang partnership niyan. Ahab, passive, avoids confrontation. Si Jezebel naman, aggressive and seeks control. Si Ahab, yung authority niya, hindi niya pinangangatawanan. Si Jezebel naman, nangengelam. Ang mga taong nangengelam at nagpapasunod ng hindi naman silang authority, Jezebel yan. Prioritize peace over truth, compromise. Si Jezebel naman, china-challenge niya yung authority. Totoo ba yan? Talaga bang ganyan? Baka naman hindi. So ito po yung mga taong madaling malipatan. May Ahab spirit, may crack sa karakter, mayabang, yung may mga galit sa puso. Wala naman tayong ganun. Amen? Tayo. Wala na paglabas natin dito. Sino po yung mga first-timer natin? Meron po ba tayo ngayon lang naka-attend dito? Taas nga po kamay. Meron po? Meron? Kung meron po, baba po kayo dito. Tapos na tayo. Pagpipray ko lang kayo. Meron? Sige. Kung meron po, pakisamahan nung nag-invite. Pakisamahan nung nag-invite. Kung wala naman yung mga ushers dyan, pakisamahan nyo. Okay. Examine ourselves today, mga kapatid. We cannot allow Jezebel's spirit. We cannot allow evil, the devil's snake, or Ahab to remain sa puso natin, sa buhay natin. Sisirain tayo nito. Okay? Kahit saan pa tayo magpunta hanggat itong mga spiritong ito, may mga kilala akong tao na kailang church na sila pinuntahan eh. Ganun pa rin. Walang nagbago, lumala, at marami pa silang nadadamay na iba. Bakit? Hindi nila na-deal ito. Hindi nila alam siguro. Pero tayo dito, alam nyo na. Alam nyo na how to avoid, alam nyo na paano palayasin tong mga ganitong spirito. Hindi to dapat manatili sa atin. At makakawala lang tayo sa tanikala nitong mga demonyong ito. If we will allow Jesus na pumasok sa puso natin, sa buhay natin, and decide na lumayas ka, Satanas. Lumayas ka, Jezebel. Lumayas ka, Ahab. Lumayas ka, evil snake. Hindi kita pakikinggan. Kung ano sinasabi ng Bible, doon ako. And it will begin with Jesus. Okay? Sa mga first-timer po natin, welcome po kayo dito. Kami po ay JUHIA, Jesus Our Hope International Assemblies. Hindi po namin tinataas dito yung grupo namin. Leader, hindi. Si Jesus lang. Okay? Si Jesus lang at yung Bible lang, yun lang tinuturo natin. Kaya kanina, laging may verse para patunayan na nasa Bible yan. Hindi yan gawang kwento lang. Okay? So, hindi tayo magtatagumpay sa demonyong ito kung wala si Jesus sa buhay natin. So, gusto niyo po bang tanggapin si Lord? So, pwede tayong mag-pray lahat. Let's bow our head. Let's close our eyes. Kung pwede nyo itaas ang isang kamay nyo, taas nyo po at manalangin tayo. Sabihin nyo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Ako po'y lumalapit sa iyo. Ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Inaamin ko. Ako isang makasalanan. Ako isang makasalanan. At wala akong magagawa. Wala akong magagawa. Para iligtas. Para iligtas. O ayusin. O ayusin. Ang buhay ko. Ang buhay
Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya. kaya ka namatay sa krus, Kaya ka namatay sa krus. ay para tubusin ako, Ay para tubusin ako. linisin Linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras mo ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita Pinapapasok kita bilang aking Diyos, ng aking Diyos, Panginoon Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Tanggalin mo ang puwang ng demonyo Tanggalin mo ang buwang sa aking buhay. sa aking buhay. In the name of In Jesus. the name of Jesus. Salamat po. Salamat po. Ito ang aking dalangin Ito ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Lord, salamat. Selyuhan mo na yung banal na dugo ang tinanggap ng bawat isa. At kung sino man dito, Panginoon, ang nakinig sa devil's snake, nalipatan ng spirito ni Jezebel, na influensyahan ni Jezebel o ni Ahab, kung kami ay may pride, kung kami ay may galit, kanino man, gaano man kaliit o kalaki ito, sa oras na to, O Diyos, humihingi kami ng tawad. Ayaw naming paglaruan kami ng demonyo. Ayaw naming sirain kami ni Satanas. Kaya I pray, Lord, sa oras na to, tingnan mo yung puso ng bawat isa. Yung isip namin, yung buhay namin. Kapatid, kita ni Lord. Kita ni Lord yung puso mo. Kagaya nung nabasa natin kay Ahab kanina sa 1 Kings, the Lord saw what Ahab did. Kita niya kung ano yung ginagawa ni Ahab na kasamaan. Ayaw ni Lord na manatili tayo sa kasamaan. Ayaw ni Lord na manatili tayo sa influence ni Jezebel, ni Ahab, o nung devil snake na yan. Gusto ni Lord palayain ka. Kung alam mo na ikaw ang kinakausap ni Lord, just pray from your heart. Humingi ka ng tawad. Lord, patawarin mo ko. In-entertain ko itong devil snake, nakinig ako at nakipag-usap. Lord, patawarin mo ko, Panginoon, nagpakontrol ako, nagmanipulate si Jezebel spirit sa akin. Lord, patawarin mo ko dahil yung Ahab spirit meron ako. Emotional, men pleaser. Come on. Beginning now and pag-uwi mo, ayusin mo lahat yan. Dahil it's not a joke. Hanggat merong dumi at crack sa buhay natin, si Beelzebub, the Lord of Lies, susundan at susundan ka. Hindi ka niya tatantanan hanggat di ka niya nasisira. And if you are wise enough, you will remove it, remove the dirt, and the flies will stop coming to you. So Lord, I pray sa bawat isa, patawarin mo, linisin mo na yung banal na dugo sa lahat ng spiritong tinanim ng demonyo. At dalangin ko, Panginoon, na matanggal lahat ng cracks, maselyuhan ng yung banal na dugo, yung karakter namin ayusin mo, yung galit namin tanggalin mo, yung mga taong kinagagalitan namin, pinapatawad namin, in Jesus' name. At hayaan mo, Panginoon, Lord, we renounce and we rebuke all these spirits in the name of Jesus. Give us, Lord, forgiveness, grace, and mercy. Give us your love, your patience, your understanding and forgiveness sa lahat sa amin, Panginoon. Give us joy. Give us peace. Help us to live and speak the truth. Thank you, Lord. Bless us the whole week until we meet next Sunday. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.